Ready for occupancy unit with 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Pwede kang mag-park ng 2 sasakyan, complete turnover. So pwede niyo po i-consider itong aming Kiara, single attached sa may Sentosa, Calamba, Laguna. With a minimum lot area of 120 square meter and a floor area of 80.5 square meter. Available through bank financing. So yung minimum lot area po na 110 square meter ay mula po dito sa firewall ng bahay na to. Diretso hanggang dito sa mga sidewalk na to. So, isa po ito sa mga ready for occupancy unit namin. No? So, kapag turn-over po sa inyo, syempre, lilinisin pa po yan. Ayusin pa po kung ano po yung mga sira. Tulad itong kanyang pintuan, hindi tayo makakapasok dyan kasi po sira yung doorknob niya. Kaya may doon po tayo sa likod. Okay? And yung 110 square meter na lot area ay hanggang dito po sa poste na to, diretso po. No? So, ito yung pwede ka mag-park ng 2 sasakyan. So, ganito na po siya kapag turn over sa inyo. Yung pinaka carport niya or parking niya, sementado na katulad niyan. May mga design, may mga pebbles pa po itong part na to. No? So, 2 parking siya kasi pwede kang mag-park ng magkasunod. Okay, so yung design ng bahay, modern, at aluminum ang mga bintana. Okay. So, ikutan muna po natin yung property. So, dito sa side na to, I think mga 3 meters po setback, kaya po kasyang-kasya yung 2 sakyan. Pero sa likod, ganun din ano, yung standard na 2 meters. So, hindi siya ganun. So, 3 meters po yan. Hanggang dito yan. 3 meters po yan. 3 meters. Okay. May mga moldings, yung mga bintana. Ayan po yung design sa likod. So, dito po tayo pumasok. So, yung mga pintuan pa lang ginamit nila dito sa back door at yung sa main door kanina ay mga solid panel wood. And naka-tiles na po yung bahay ng 60 by 60 granite. Okay, so ito yung I think pwede mong gawing dining area. Yung living area, ito yung pwede mong gawin. And andito po yung kanyang toilet and bath sa ground floor. So, yan po. Okay. Okay. So, actual turnover ng pintuan, PVC type. Lavatory, actual turnover din. And ito yung kanyang toilet. Yung shower area niya, medyo sakto lang po ang laki. Pero malaki pa kasing space ng toilet dito. I think pwede mo lagyan ng divider hanggang dito. No? Okay. Actual turnover ng shower head at ng kanyang yung mga faucet po. Meron ka ding lagay ng sabon. May malaki siyang bintana dito. Okay. Meron din dito. So, ito yung pinaka-living area niya. Okay, so pansin niyo po kung gaano kalawag yung bahay. Painted na po pala yung interior niya, makinis na. Yung kisame niya, maganda din. Makinis na din. Ito yung kanyang kitchen area and dining area. So, pwede pa rin dito yung dining area sa may malapit po sa service area na papunta sa likod. Ito naman yung kitchen area mo. Pwede kang maglagay ng malaking refrigerator mo dito. Gas range mo, pwede dito sa part na to. Okay. So, ito yung kanyang circuit breaker. Sa ilalim ng hagdan, meron ka pang additional storage dito. And ito yung kanyang hagdan. Ano? So, buhos po ito. So, bato. Bato yung pinakahagdan niya. And then, may mga solid panel wood na steps. Yung mga railings, so maganda din. Ito lang yung medyo, konti lang naman yung pag-wiggle niya. So, papansin nyo din po, medyo maliwanag po itong kanyang hagdanan kasi napakaraming bintana. Tulad niyan. Medyo maluwag din or malapad yung kanyang hagdanan. Medyo mag-iingat lang po kayo sa part na to ng parang pizza type. Okay.
Oo, puwede niyong buksan ito para mas maganda yung ventilation ng bahay niyo. Ayan 'no, buksan niyo lahat 'yan. Pag-akyat po ninyo papansin po ninyo na naka-vinyl planks po siya. So ito yung kanyang 3 bedrooms and 1 toilet and bath. So meron ka pang parang hallway dito, papunta sa mga kwarto at eto puwede kang maglagay siguro ng magandang chandelier diyan ano, na kitang-kita sa labas po ng bahay mo. First bedroom, ito muna po tayo. Yung mga bedroom pala nila halos magkakasing laki lang. Okey, kahit yung master bedroom niya. Pero makikita po natin mamaya, okey. So, dalawa yung bintana, may mga outlet for window type aircon pero wala pa siyang butas. Ito yung kanyang mga bintana, mga aluminum, sliding window. Magaganda na rin naman po yung pagka-aluminum niya. Ito naman yung kanyang pintuan. So, flush door lang po ang ginamit ano. So, dito sa kanyang bedroom, I think kung sasagarin natin, kaya po ang double size bed. Pero medyo masikip lang din talaga. Yung built-in cabinet mo dito mo puwedeng ilagay sa part na 'to. So, next po punta naman tayo sa toilet and bath sa second floor. So, itong toilet and bath sa second floor medyo maliit lang compare dun sa toilet and bath sa ground floor, okey? So, ito lang yung shower area niya at katabi mo na yung lavatory dito. Pero at least meron, 'di ba? Okey. So, same lang naman yung mga fixtures na ginamit, lavatory, toilet. Punta naman tayo sa second bedroom. So, ito halos parehas lang yung laki, medyo mas mahirap pa nga ito kasi medyo may pa-letter L pa. So, dito puwede mo ilagay yung double size bed mo, sagad na, yung headboard dito or yung headboard nandito, yung built-in cabinet mo dito mo ilalagay sa part na 'to. So, isa lang yung bintana niya, pero malaki. May outlet na rin po siya for window type aircon. And lastly, punta tayo dun sa kanyang, supposed to be master bedroom pero medyo sakto lang din yung laki niya 'no. Kung double size bed, medyo masikip-sikip na din. Dito mo ilalagay sa part na 'to yung built-in cabinet mo. Ang maganda rito, ito yung bedroom na nandun sa harapan ng bahay. Okay, so yun po ang aming, Kiara single attached dito po sa may Sentosa, Calamba. Sa computation po, ito po makita niyo sa screen niyo, yan po yung computation for bank financing. So, nandiyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa mga amenity pala meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, at 24/7 ang security. Maganda rin po yung mga kalsada, malalapad, at guarded po yung kanilang gate. Okay, sa mga malls pala, abutin po kayo ng mga siguro mga 10 to 15 minutes drive bago makarating sa pinakamalapit na malls and 10 to 15 minutes drive din po, bago makarating po sa South Luzon Expressway 'no. So yun po yung access niya going to Manila. Sa mga hospital naman possible ganun din po kasi wala pong masyadong malapit na mga hospital, malls at mga private school like for college. Pero mga public school for elementary and high school meron naman pong malapit dito. Sa mga pamilihan like mga palengke, talipapa, meron na rin pong malapit ano. So yung papasok lang po dito sa subdivision ang medyo malayo kung going to Manila po kayo or kung, from Manila po pala kayo. So kung nagustuhan niyo po ang video 'to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo 'pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ang property patagal ng patagal, pamahal na pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat.